Sa ibang balita, hindi bababa sa 5 ang patay sa pananalasa ng superbagyong Nando sa Northern Luzon. Kabilang dito ang 4 na crew ng isang sasakyang pangisda na tumaob sa Santa Ana, Cagayan. Saksi, si Nico Wahe. Malakas pa ang ulang dala ng Super Typhoon Nando sa Iba, Zambales kaninang alas 3 ng madaling araw. Nang magliwanag, lubog na sa baha ang palayang ito sa Barangay Bulawon sa Santa Cruz. Aanihin pa naman na sana ang mga palay. Nagising sa malawakang pagbaha ang mga taga-Apalit, Pampanga. Pinasok ng tubig ang ilang establishmento. Madaling araw, wala ito eh. Kaninang umaga, puno no? Sa La Trinidad, Benguet, ng Bistulang Ilog ang strawberry farm ng malubog sa baha. Patuloy naman hanggang kanina ang paglilinis ng mga bakas na iniwan ng magkasunod na landslide kahapon sa bahagi ng Marcos Highway na sakop ng Barangay Poblasyon sa bayan ng Tuba. Nakalabas na ng ospital ang 8 nasugatan. Nakuha na rin daw ang labi ng isang nasawi. Si Javier Gregorio, kinuha na kanina ang motorsiklong gamit ng anak niyang isa sa mga nakaligtas mula sa landslide kahapon. Wala na siyang makitang madilim na eh. Nabalot na siya ng putik. Buti na lang naka-helmet. Kaya hindi nadali yung ulo niya. Opo. Dito lang sa tagiliran, tapos yung gas-gas. 2 sasakyan naman ang natangay sa pagguho ng lupa at bumagsak sa isang residential area sa Sagada Mountain Province. Walang napaulat na nasaktan pero bahagyang nasira ang isang bahay. Isang fishing vessel naman ang tumaob sa bahagi ng dagat na sakop ng Santa Ana, Cagayan sa kasagsagan ng hagupit ng Super Typhoon Nando kahapon. 4 sasakay nitong crew ang kumpirmadong nasawi ayon sa Philippine Coast Guard. Pasado 1:30 ng hapon kanina na-recover ang labi ng isa sa kanila. 6 ang nakaligtas habang 3 hinahanap pa. Nakadaong at nakatali naman daw ang fishing vessel pero masyadong malakas ang alon at hangin kahapon. Natamaan po sila ng malakas na hangin. Yun po yung rason bakit po sila tumaob. Hindi raw talaga iniiwan ng mga crew ang kanilang mga fishing vessel para bantayan tuwing may bagyo. Ayon kay Eric, matapos tumaob ang bangka, 3 oras silang nanatili sa loob ng ilan niyang kasama. Marupong ako nakapitan na lubid. Hindi na po ako bumita doon. Paulpot ko yung aking 2 kasama, nakahawak na rin doon sa palangoy. Eh kami na doon, ipon-ipon na po kami doon. Sabi ko, doon sa mga kasama ko, huwag tayo iwanan. Tayo 3. At dahil ay tayo na lang ang mga kuwan dito, liligtasin na lang natin sarili natin. Pagkataob ng fishing vessel, marami sa mga crew ang pumunta sa engine room ng bangka para doon subukan makaligtas. Ilan nga sa mga namatay ay doon natagpuan. Ang mga nakaligtas doon din pumunta at nang magkaroon ng tsansa, sumampa sa bangkang ito na kanilang katabi noong kasagsagan ng Super Typhoon Nando. Isa si Mang Ronaldo sa natagpuan sa engine room at doon na natili hanggang ma-rescue. Yung flashlight na tanging ilaw namin na pinangahawakan ba na doon kami sana mabubuhay kami. Si Mang Romel ang may-ari ng bangka pero hindi raw siya kasama nung bumagyo. Umaasa siyang mahanap ang mga kasama. Di bali sana sir yung bangka. Okay lang sa akin kung wag lang yung tao. Matindi ang iniwang pinsala ng bagyo sa isla ng Babuyan Claro sa bayan ng Kalayan. Marami sa mga bahay at silid-aralan na natuklap ang bubong. May mga tuluyang nawasak. Nabuwal naman ang mga puno at nagkalat ang debris sa mga kalsada. Nangangamba ang mga residente na aabot na lamang sa 2 hanggang 3 araw ang natitirang stock ng pagkain sa isla. Ayon kay Kagawad Bernie Nunez, nabasa ng ulan ang supply ng bigas at iba pang pagkain. Paubos na rin ang reserba ng mga tindahan. Hirap daw sila makapunta sa mainland Cagayan dahil malalakas pa ang mga alon. Nananawagan sila ng agarang ayuda at iba pang tulong. Naunang sinabi ng Department of Budget and Management na may sapat na pondo ang gobyerno para tugunan ang naging epekto ng Super Typhoon Nando. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.